Po mapagpalang araw ng ating Panginoon sa ating pagsamba, mga minamahal na kapatid. Ang mensahe natin mapapakinggan na nabasa sa Lucas Kabanata 10, versikulo 19, na kung saan ang sabi ng Panginoon sa atin na binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang mapaglabanan o mapagtagumpayan ang mga gawa ng dyablo ay ang pamagat na ang paraan upang mawasak ang kadiliman. May isang pong ama na kung saan ay nagpatapos niyang nakipag-away sa kanyang asawa. Dahil sa siya ay hindi niya napagtiisan ang kanyang asawa, pinagbunto niya ng galit ang kanyang kaisa-isang anak na kung saan ay 20 months lamang po. At pagkatapos niya po napagbuntunan ng kanyang galit, ang ginawa niya sa kanyang kaisa-isang anak na 20 months ay kanya itong binugbog, sinipa, at hindi pa nakontento, ginahasa niya pa po ito. At nung magkatapos niya pang ginahasa ay kanya itong sinunog. At pagkatapos niya pang nasunog, ito ay nilagay niya sa ice box at pagkatapos tinago niya po ito sa loob ng CR. Bakit may ganito pong mga kaisipan na nangyayari sa mga tao? Dahil ito po ay pangingimasok ni Satanas sa ating buhay. Lahat ng tao sa mundong ito ay walang pinagkaiba sa isang tatay na ito na ginawa sa kanyang anak. Ibig sabihin nito, ang lahat ng tao, ako, ikaw, at lahat ng mga tao na gaya ng isang ama na ito na ginawa sa kanyang anak ay dahil sa nabiyag sila sa kanilang isip at puso. Dahilan po sa ang lahat ng tao ay mayroon pong naitanim sa kanilang isip na mga mali. Gaya na lamang po ng Genesis chapter 3, 6 and 11 na kung saan sa likod nito ay tinatawag na patibong ni Satanas. Kaya naman po, pati yung buhay at ang katawan ng tao ay nakakaranas ng samot-saring mga problema at kahirapan dahil sa tinatawag na pagbiyag ni Satanas sa kanilang buhay. Na kung tawagin sa mga tao, ito yung tinatawag na kapalaran. Pero sa Biblia, mo lamang po maririnig na ang kapalaran na ito ay ito'y tinatawag na spiritual na problema. Bakit po ito spiritual na problema na tinatawag? Dahil sa likod ng ito pong mga problemang ito ay si Satanas po ang nagbiyag ng mga kaisipan, puso, buhay at ang buong pagkatao. Kaya naman po, ginagamit din po ni Satanas isa pa yung tinatawag na mundo na pinaggagalawan. At ang mundo na pinaggagalawan nito ay kabilang po na ginagamit ni Satanas ang mga taong nasa politiko at yung ekonomiya ng ating bansa at saka yung mga nangyayari pong mga kultura. Gaya po ng panahon ngayon na dahil sa ilalim tayo ng pandemya, ang ating pong simbahan ay nagsarado. Ito po ay dahil sa ang politiko po ay ginagamit ng dyablo para po manira po ang ating pong mga kaisipan na ating pamumuhay. At dahil sa pandemya, ang ating pong ekonomiya ng ating bansa ay bumagsak para yung mga tao ay mag-alala, magsisiyan at magalit. At higit sa lahat, dahil po sa dumating po ang kultura, ano po nangyari sa mga anak natin at ang mga asawa natin na walang trabaho at nagka-quarantine sa kanilang mga bahay? Naulog po sila sa tinatawag na pagiging adik sa panunood ng TV o kaya pagsusugal, lalong-lalo na yung pagiging adik sa paglalaro ng ML. Sino po ang nasa likod nito? Walang iba kundi ang kagawan ni Satanas. Kaya lahat po ng tao sa mundong ito ay mayroon silang tinatawag na spiritual na karamdaman na kung saan ay ang kanilang espiritu ay biyag ni Satanas. Bakit po? Dahil sinabi sa John chapter 16 verse 11 na sino ang hari na may hawak sa mundong ito? Walang iba kundi si Satanas. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, upang po mawasak natin ang kadiliman na ito, ano ang paraan? Una na doon, palagi po dapat tayong makinig ng gospel. Dahil ito po ang gospel ang mag-i-edit sa ating isip para tanggalin yung ating mga maling imprenta, maling nakaugat at lalong-lalo na yung ating pong pagkatao na kung saan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Para mawasak po ang kapangyarihan ni Satanas na naka-imprenta, nakaugat at nagbigay sa atin ng pagkatao, kailangan po ang gospel, ang mabuting balita ay may edited sa ating pong isip, puso upang ito yung maging ating buhay. Paano po mangyayari yun? Una, kailangan po natin na i-recognize o kilalanin na ang ating problema ay tanging problema. Bakit po tanging problema? Tandaan nyo po, noong una, ang paglikha sa atin ng Diyos, na tinatawag na original na pagkalilang sa atin ng Panginoon sa sinabi sa Genesis chapter 1 verse 28 na nilikha tayo ng Diyos upang mamuhay na kasama ang Diyos. Na kapag tayo ay namuhay na kasama ang Diyos, wala po tayong problema.
kundi punong-puno tayo ng kasiyahan at ang mga pagpapala ng Diyos sa atin ay susunod na lamang. Hindi na po tayo nagpapahirap pa na hanapin ang pagpapala, kundi ang pagpapala gaya ng pinansyal o pagkain o anumang mga pangangailangan natin sa araw-araw ay ang Diyos na po yung nag-provide sa atin dahil sa ang Diyos kasama natin palagi. Ngunit nagkaroon po ng tinatawag na problema sa tao. Ano po yung tinatawag doon? Nung nangimasok po si Satanas sa buhay ng tao, nang tukso ni sila ni Adan at ni Eva, doon po nagmula yung ating tinatawag na pangunahing problema. At ang pangunahing problema na ito ay sinabi sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, na tayo po ay napaiwalay sa Diyos. At nung tayo napaiwalay sa Diyos, anong nangyari? Sabi po sa Roma chapter 3 verse 23 na tayo po ay tinuring ng Diyos na naging makasalanan. At ang sabi sa 1 John chapter 8 verse 44 na kung tayo may kasalanan, naging pagmamay-ari tayo ni Satanas. Ito po yung ating pangunahing problema. Kaya naman, marami po tayong uri ng problema, pero saan po nagmumula ang lahat ng ito? Sa ating pong natatanging problema na pangunahing problema, ang pagkaiwalay natin sa Diyos, kaya tayo naging makasalanan at dahil sa kasalanan, nabiyag tayo ni Satanas. At ano po yung naging resulta nito? Itong ating pangunahing problema na tinatawag na spiritual na problema. Yung nangyari ay nagkaroon tayo ng mga lumitaw na problema. Bakit po wala tayong trabaho? Bakit po ang dami pong mga problema na dumating sa atin? Gaya po ng mayroon pong mga aksidente na hindi natin naiwasan, na hindi mo nais na makakilala ng manluloko, pero nangyayari na ikaw ay nakakatagpo ng manluloko. Isa pa, na ayaw mo po na magkaroon ng pagkalugi sa iyong negosyo, pero nalulugi ka. At isa pa po, ayaw mo na magkasakit, nag-iingat ka sa iyong kalusugan, pero bakit ka nagkakasakit? Maraming mga tao ngayon na walang pera, na may problema dahil sa walang trabaho. Ano pong tawag doon? Ito po ay lumitaw lamang na problema dahil sa resulta ng ating pagkaiwalay sa Diyos, pagiging makasalanan, at dahil sa biyag ni Satanas ang ating buhay at pati ang ating katawan. Hindi lang po yun. Dahil po sa biyag tayo ni Satanas, dahil po sa ating pagkaiwalay sa Diyos, anong nangyari? Nagkaroon po tayo ng samot-saring mga natatagong problema sa ating isip at puso. Bakit hindi po natin mapigilan na mag-alala, magalit at magselos at mag-isip ng hindi maganda? Dahil po ito lamang po ay resulta ng tinatawag na pagkabiyag sa atin ni Satanas dahil sa pangunahing problema. Kaya naman mga kapatid, wala tayong magagawa sa ganitong problema natin. Kaya ang tawag sa buhay natin ay ganap na imposibleng buhay na walang pag-asa, walang anumang solusyon dahil sa ito lamang po yung pangunahing problema na naging resulta sa atin. Kaya minamahal na kapatid, bakit kailangan po na may itanim o may idit ang mabuting balita sa ating puso? Dahil po, ang pinakamahalaga dito, kapag nirecognize o kinilala natin na ang ating problema ay natatanging problema dahil sa pagkaiwalay natin sa Diyos, pagkabiyag kay Satanas, sino ang kailangan natin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang tanging nating kasagutan sa ating pangunahing problema. Dahil ang tunay nating problema ay ang pangunahin na walang makakulutas kundi si Hesu Kristo. Kaya po pangawakan po natin dapat ang tangi nating kasagutan na si Hesu Kristo. At ano po ang kwalifikasyon na bakit si Hesu Kristo ang tangi nating kasagutan? Una, dahil si Hesu Kristo, siya'y ipinanganak ng binhi ng babae. Ibig sabihin nito, lahat ng tao ipinanganak na nagmula sa kanilang ama. Kaya mayroon silang original sin. Pero, ang ating Panginoong si Kristo, ipinanganak siya na mula sa binhi ng babae. Ibig sabihin nito, si Hesu Kristo, wala po siyang original na kasalanan na namana kina Adan at ni Eva. Kaya una na kwalifikasyon ng ating Panginoong si Kristo kung bakit siya ang tanging kasagutan sa ating pangunahing problema ay siya yung walang original na kasalanan na nagbigay sa atin ng pagkalaya. At higit sa lahat, si Hesu Kristo, siya po ay 100% tao. Bakit kailangan po na magkatawang tao si Hesu Kristo? Dahil po kung tutuusin, siya po ang dapat na magbayad sa atin ng mga kasalanan natin sa krus. Alangan naman po na ang Espiritu ng Diyos ang maipako doon sa krus para magbayad ng ating kasalanan. Hindi po, di ba? Sabi po ng Biblia na dahil sa dugo,
na inialay ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan natin ay napatawad. Kaya ang tagapagligtas dapat po natin ay mayroon dapat pong laman o katawan na siya yung magbabayad o may papako sa krus para patawarin sa ating kasalanan. Higit sa lahat, ang kwalifikasyon kung bakit si Jesucristo ang tanging nating kasagutan, dahil sa lamang po ang Diyos na nagkatawang tao na nagbayad ng ating mga kasalanan. Bakit po? Kasi lahat tayo ay pupunta sa kamatayan. Yan po yung sinabi sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sino po yung nagbayad para sa ating mga kasalanan? Walang iba kundi si Jesucristo. At para po mapatunayan na tanging si Jesucristo po ang tagapagligtas na tanging kasagutan sa ating pangunahing problema na hindi natin kaya malutas, ay ang Panginoong Jesucristo, siya po yung muling nabuhay sa mga namatay na tao. Lahat ng tao namatay at hindi kayang mabuhay. Pero sino lamang po ang pwedeng gumawa nun na kayang papagtagumpayan ang kamatayan na ito ang sumpa ng kasalanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang tangi nating kasagutan. At yung panguli na kailangan po maiditit sa ating isip ang tinatawag na pagdaloy ng magandang balita. Ano po ang sinabi sa Genesis chapter 3 verse 15? Na para dumaloy po ang mabuting balita, sinabi po doon na ang binhi dapat ng isang babae ay ipapanganak at siya yung magiging hari na dudurog sa ulo ni Satanas. Dahil walang sino mang ang makakadurog sa ulo ni Satanas kundi ang binhi ng isang babae. At sinabi pa po doon sa Exodus chapter 3 verse 18 na danging ang dugo lamang po na inihandog sa pagbabayad ng ating mga kasalanan ay makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. At ito po ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya dumaloy po ang dugo ni Jesucristo sa atin para patawarin natin mga kasalanan dahil si Jesucristo ang naging pari na nagbayad ng atin at nagpatawad sa ating mga kasalanan. At sabi pa po sa Isaiah chapter 7 verse 14 na dahil ang problema natin ay napaiwalay tayo sa Diyos, yun yung ating pangunahing problema, ang pagdaloy ng mabuting balita sa atin para tayo makatanggap ay sa Isaiah chapter 7 verse 14 na naglihi ang isang dalaga at ipapangalan sa kanyang sanggol na Emmanuel. Nang ibig sabihin ng Emmanuel ay kasama natin palagi ang Diyos. At kapag kilala at tinanggap natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, tayo po ay magkakaroon ng daan upang makasama ang Diyos. Kaya naman po, walang iba na tinutukoy sa Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation, which is 66 books at 40 authors ay walang iba kundi si Jesus Christ in Matthew 16 verse 16 na si Kristo ang ipinadala ng Diyos para maglutas ng ating pangunahing problema. At higit sa lahat mga kapatid, upang maiditit sa atin ang mabuting balita, kailangan po na ang paraan maging kasama tayo palagi sa isang taong saksi ng mabuting balita. Lalong-lalo na kung tayo po ay sumasama palagi sa field na kasama ang isang witness o kaya ang isang taong nagbabahagi ng mabuting balita. Ang tawag doon ay evangelist. Pangalawa mga kapatid, para po mawasak ang kadiliman sa ating buhay, kailangan po magkaroon po ng plano ang ating buhay sa evangelism and mission. At kapag po nalaman natin na iditit na sa atin ang mabuting balita, yung automatically magkakaroon po tayo ng tinatawag na ganap na kahalagan na si Jesucristo lamang ang ating absolute value. Una sa lahat mga minamahal na kapatid, kung tayo po ay mayroon pong ganap na kahalagaan sa mabuting balita dahil ito lamang ang pinangawakan ng tanging kasagutan sa ating tanging problema, ito po ay magkakaroon tayo ng ganap na pagkasunod-sunod o absolute order na ang ating pong pauunahin sa ating buhay ay ang pakikinig ng mabuting balita. Na ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17 na ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig. Kaya naman po, ang pinaka-priority po natin para magkaroon po tayo ng pananampalataya na hindi matitinag ng gawa ng kaway ay uunahin natin ang pakikinig ng gospel. Kaya naman po ang pagsamba, lagi po nating inaasam na uunahin. At yung pagdalo ng Bible study, ito yung pinaka gusto nating mapuntahan.
At higit sa lahat, yung pagbabahagi ng mabuting balita, ang evangelism movement, na kapag tayo ay nagbahagi ng mabuting balita, yung binahigyan po din natin, magbabahagi din po sa kanyang pamilya o sinumang tao na gusto niyang bahagihan. Bakit? Kasi nalaman niya na ang kasagutan ng kanyang tanging problema ay walang iba kundi si Hesus Kristo. Kaya naman mga minamahal na kapatid, ang ating ganap na layunin sa ating buhay ay mamuhay sa mundong pagbabahagi ng mabuting balita. Kaya ito po yung ating pagbabahagi na bilang isang misyon natin. 237 nation na bansa ay kailangan po makapakinig ng mabuting balita. At sino po ang gagamitin ng Diyos? Walang iba kundi tayo. At mayroon pong 5,000 tribo na hindi pa po napupuntahan para makapakinig ng mabuting balita. At sino po ang ipapadala ng Diyos doon? Walang iba kundi tayo na mayroong layunin na maging isang saksi sa mabuting balita. Una sa lahat, mangyari po ay tayo po ay magkaroon ng kagalingan espiritual, na yung spiritual status natin ay na-enjoy natin na kasama natin palagi ang Diyos. Kaya naman po kapag kasama natin palagi ang Diyos, ano mangyari? Magiging isa po tayong ganap na na pinakauna, yung tinatawag na spiritual summit. Lagi po tayong nasa pangunahin. Kung tayo po ay isang karpintero, tayo po yung pinakamagaling na karpintero. Kung tayo naman po ay isang ebanghelista, tayo yung pinakamagaling na ebanghelista. Kung isa po kang mangaral, estudyante, ikaw po ay laging first honor. Para ano? Kasi kung hindi po tayo magiging isang pinakamataas na tao, paano po tayo magiging impluensyado sa tao para mangaral ng mabuting balita? Mangyayari po yun dahil pinangawakan natin na ang kasagutan sa ating tanging problema ay ang Panginoong si Kristo. Kaya automatically gagamitin tayo ng Diyos, itataas tayo ng Diyos sa ating pagiging isang summit, sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pong negosyo, upang maging isa tayong instrumento sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya naman mga mahal ng kapatid, mayroon po tayong 5 batayan sa kasagutan na nais sa atin. Una, tayo yung nakatanggap ng tanging kasagutan sa ating tanging problema, na kung sino yung ating makakatagpo ay magiging pagpapala tayo. Bakit? Kasi tayo yung hinanap ng mga tao para makatanggap sila ng kasagutan. Kaya tayo po ay pagpapala sa tao ating makakatagpo. At isa pa sa ating pamilya, na dahil sa atin makakatanggap sila ng kaligtasan. Gaya po ng isang gwardiya na nasa kulungan na nakilala ni Apostol Pablo, na muntik na siyang magpakamatay, pero dahil nakilala niya si Apostol Pablo at nakatanggap siya ng gospel, inimbitahan siya at nagkaroon sila ng kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Hindi lang po yun, kundi kung anuman po yung negosyo o trabaho na mayroon tayo, gagamitin po ito para saan? Sa pagsuporta at pagtulong sa ating pong simbahan o sa ating mga pastor, na magamit po ito sa world evangelization. At ano mangyayari? Ibibless po, ipagpapalain ng Panginoon ang ating trabaho, ang ating business. Bakit? Nakaugnay kasi sa nais ng Panginoon na gamitin ang ating negosyo at ang ating trabaho sa nais ng Panginoon. At higit sa lahat, sa ating lugar ng Barangay Tumana, mababago ito dahil tayo yung magiging isang ilaw na magbabagi ng magandang balita. Yung lahat ng mga drug addict, pag tayo po ay nakilala nila, ay mababago sila dahil sa tayo ay mayroong dala sa kanilang mabuting balita. Kaya itong barangay dapat natin, Barangay Tumana, mapasukan natin. Magkaroon dapat tayo ng isang empleyado sa barangay hall. Hindi lang sa barangay hall, kundi doon sa munisipyo ng ating bayan. Kailangan mayroon po doon tayo na hinahawakang Bible study. At ano mangyayari? Yun po yung dapat na mangyari dahil plano po ng buhay natin ang Diyos, gamitin tayo sa pagbabahagi ng misyon. At yung panghuli, mga minamahal na kapatid, para pumawasak ang kadiliman sa mundong ito, ang dapat lamang po natin gawin ay isa tayo maging disenyo ng mundong pagbabahagi. At para mangyari po yun, tayo po yung pinili ng Diyos maging isang pagpapala, na binago tayo ng Panginoon, at yung pagbabago sa atin ng Panginoon ay tinatawag na blessing of recreation. Na dati, isa po tayong
tinatawag na walang maidudulot sa ating bansa o sa mundong ito o sa ating pamilya, pero nung makilala natin at matanggap ang tanging kasagutan ng ating tanging problema, anong nangyari? Nabago yung ating spiritual status, tayo na ngayon ay naging isang saksi ng mabuting balita. Kaya tayo bilang isang saksi ng mabuting balita, mayroon mo po nang nakikita sa atin na na tinatawag na masterpiece. Ibig sabihin nun, ang buhay natin po ay alaan na lamang po sa tinatawag na gospel and evangelism. Kaya naman po, gaya po ni Joseph, di ba po, lingid po sa inyong kaalaman na si Joseph, isa po siyang bunsong kapatid ng mga kuya na nakaranas ng absolute condition. Una, imposible po na ang isang pinagmalupitan ng mga kapatid na tinangkang patayin at ibininta doon sa mga lakal, at siya naging alipin ng isang amo niyang si Potiphar sa Egypt, at nakulong pa, napagdistehan siya na isang kriminal na hindi naman niya ginawa, ay naging isa siyang pinunong ministro ng Egypt. Paano nangyari po yun? Nangyari po yun dahil si Joseph po ay na-edit po sa kanya ang gospel na wala pong problema sa kanya, na hindi po layunin ng Diyos na pinaintulot yun dahil sa plano ng Panginoon na gamitin siya maging isang magbabahagi ng mabuting balita. Kaya nangyari po sa kanya yun. At sunod po si Moses, na kung saan dati po siyang prinsipe na papalit na maging hari, pero nung nalaman niya na isa siyang Hebreo na lingkod ng Panginoon, nabago yung kanyang buhay at ginamit ng Panginoon para baguhin at palayain ang mga Israelita sa pamamagitan ng milagro na ipinaranas sa kanya ng Panginoon. Ganon din po ang buhay natin. Kapag tayo po ay nahanap natin ang plano sa atin ng Panginoong Diyos, tayo po ay dinisenyo na gamitin para sa pagbabagi ng magandang balita, yung buhay natin ay punong-puno ng milagro. Di ba po mga minamahal na kapatid? At tignan nyo rin po si David, na kung saan po isa lamang po siyang bunso ng mga kuya na kung saan taga-pastol, pero ang isang pastol ay naging hari. Bakit po? Dahil sa lamang po ang biniyayaan ng Diyos ng kapuspusan ng Banal na Espiritu para matalo si Goliath na kinatatakutan ng Israel. Sino po lamang makakagawa nun? Walang iba kundi sa David, na kung saan ay dinisenyo ng Diyos para sa makamundong pagbabahagi ng mabuting balita, nang sa ganun mahayag ang kaligtasan at ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong inaalipin ni Satanas. Gaya rin po ni Daniel at tatlo niyang mga kaibigan. Isa rin po sila na dinisenyo ng Diyos para sa pagbabahagi ng mundong ito ng mabuting balita. Nung sila po ay pinarusahan na masunog sila sa nagbabagang apoy sa pugon at ipakain sa leon si Daniel, sila po lamang yung tumayo sa kanilang pananampalataya, na kahit nasa bingit ng kamatayan, sila po ay tumindig sa kanilang pananampalataya. Bakit po? Dahil alam ng Diyos ang kanilang pananampalataya. At higit sa lahat, si Apostol Pablo, nauli man siya pong apostol, pero siya lamang po ang nagkaroon po ng disenyo ng mabuting balita sa pagbabahagi sa buong mundo. Kaya pumili siya ng mga team o grupo para sa pagtulong ng kanyang misyon. Kaya naman po ang sa Roma ay na-evangelize sa pamamagitan ni Apostol Paul, dahil sa mayroon po siyang gospel na pinangawakan at naidit sa kanyang isip at puso na tanging si Kristo lamang ang tanging kasagutan ng mga pangunahing problema ng lahat ng tao. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na disenyo ng pusong magbahagi ng magandang balita. At yun yung kanyang masterpiece na ang magbahagi ng mabuting balita. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, huwag nating kalilimutan na upang mawasak natin ang kadiliman sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho, negosyo, sa ating pamahalaan, lalong-lalo sa bundong ito, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan po ang gospel o ang mabuting balita ay sigurado nating mapangawakan at maranasan na ito sa ating isip at puso, at mapagaling ang ating spiritual na karamdaman, na kung saan ay mapalitan ng ating Genesis chapter 3, 6 and 11 ng only Jesus Christ. At higit sa lahat, plano ng ating buhay ay ang magamit sa pagbabahagi ng magandang balita. Bakit? Kasi ito ang disenyo sa atin ng Diyos upang
maging isa tayong isang taong, maging isang instrumento na magbabahagi ng mundo ng magandang balita. At tayo po ay manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang inyo pong mga salita sa aming mga puso na maging isa itong ilaw at asin at na magamit namin sa pagiging isang instrumento upang malabanan ang gawa ng kaaway. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming tinanggap. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.